So guys, magandang hapon. Ito, gagawa lang po tayo ng reaction video doon po sa video na ginawa ni Boss MG. Ito na po yung una at huling video na gagawin natin patungkol po dito. So, sinabi niya po kasi doon na ginagatasan ko daw po si Diwata. So ito, Boss MG, pakinggan mo kung ano yung sinabi niya. Ganito, ako lahat ng vlogger na nandito ngayon sa parisan ko, nakakatulong po sa akin. So, choice nila yan kasi ito hindi ko naman sila pinapunta, hindi ko naman sila binayaran. So nandito sila kasi nagpapasalamat ako dahil mayroon nagpo-post ng tindahan ko. Isang malaking impact kasi talaga yung vlogger. Okay guys, sasagutin lang natin itong video na to. Nagawa ni Alvin TV at ni Diwata, no? Actually guys, as a content creator, no, there are so many kinds of vlog or content na pwedeng gawin kay Diwata, no? Isa na doon is yung food vlogging or food reviewing. Ito yung mga vlogger na pupunta na lang ng 2 beses, 3 beses para tikman or para puntahan yung mga bagong menu ni Diwata na ino-offer sa mga tao, which is i-video nila, i-food review nila or i-critic nila for you guys to evaluate kung totoo nga ba yung sinasabi ng mga vlogger na to when it comes sa pagkain ni Diwata. And para naman sa part ni Diwata, para naman sa point of view ni Diwata na pinapupunta niya yung mga vlogger or okay lang sa kanya na pumunta yung mga vlogger regardless kung anong klaseng vlogger ka, at para rin sa side ni Diwata, tama nga naman na it is a big contribution when it comes to marketing yung mga vlogger ngayon. Biruin niyo yun guys, dahil lang sa masarap mong pagkain, sila na mismo yung pupunta sa pwesto mo knowing na yung ibang brand kailangan pa magbayad sa kanila ng ganitong klaseng halaga para lang puntahan, para lang reviewin sila nitong mga kilalang vlogger na to. Okay, mabalik tayo kay Alvin TV, no? Hindi daw nila ginagatasan si Diwata, no? Gaya nga ng sinabi ko kanina, there are so many types of content creator, no, na nagbablog dito kay Diwata. Isa na doon yung food vlogging. Isa na doon yung mga taong gusto lang pumunta, gusto lang i-review yung experience itself, hindi yung pagkain lang pagpunta kay Diwata, no? Itong mga vlogger na to katulad ni Alvin TV, isa to sa mga tumitira na dito literal sa pwesto ni Diwata. Kung talagang hindi nyo ginagatasan si Diwata, I dare you na i-off nyo yung monetization nyo when it comes to uploading contents about Diwata. Biruin nyo yun guys, meron pumuntang isang content creator na gumastos ng 100k, no, including the production, including the 50k na binigay nila kay Diwata para bayaran yung mga kakain pa sa kanya. Tapos itong mga ganitong klaseng content creator, given na sinabi na ng production team niya na bawal po mag-FB live, no, to avoid the spoiler or para mapigilan yung mga tao sa pagpunta kay Diwata, no, para hindi sila dumugin. Tapos itong mga ganitong klaseng vlogger, uunahan yung taong namuhunan sa vlog na yon, no, inunahan sila, nanginginig pa mag-upload. Ang ending, sila yung kumita. Now tell me RTV, Alvin TV, no, hindi nyo ba ginagatasan si Diwata sa part na yan? Alvin TV, sige isipin mo to magdamag. Hindi nyo ba ginagatasan si Diwata? May nagpuntang vlogger sa kanya, gumastos ng ganitong klaseng halaga. Hindi pa nga nila na ipopost yung original vlog nila, nauna pa kayo ni RTV. Sino ang hindi ginagatasan si Diwata? Hindi ko sinasabing mali si Diwata, actually tama pa nga siya at very wise sa part na ini-encourage niya yung mga vlogger na pumunta sa business niya. Which is, tignan nyo naman guys, it creates a free promotional videos para sa business niya.